Huwag kayong mag-alala. I'm okay. I love you all. What? Hindi po ito kailangan i-report sa SALN niya dahil po yung bahay na yon ay pinaghirapan po ng kanyang anak at ng kanyang asawa. So I'm still thinking whether I'm still gonna pursue basketball, either through the PBA or national team, or no more basketball. Siyempre, hindi ko makalimutan yung talo ko. Yung unang talo ko, nag-out ako. High school kami noong mga panahon na yun. Hindi mo malaman kung paano ka magsasayaw. Nahihiya ka sa kapartner mo. Siyempre, dahil Miyerkules na naman at dokumentado, we start off with yung walang kamatayang impeachment trial. Also, pero di ba naka-break yung impeachment? Yes. Pero yung intriga, hindi yan na nananahimik. Kasi di ba matapos na maungkat yung mga properties daw sa Batangas, tsaka yung dito sa Metro Manila nitong mag-asawang Corona, may bago na naman at ito stateside, international. Dahil sa isang blog, o sa isang article nung isang blogger and journalist and investigative journalist na si Raisa Robles. Lahat ng nakikita mo ay pag-aari ko. Ganun ako kayaman. Sinabi niya na nagkaroon ng koneksyon itong mga US public records dito kay Corona. May mga properties daw sa Mountain View, California, pati yung isang napakalaking apartment sa may Tampa, Florida na nakapangalan daw or konektado dito kay Corona. I also have a property in Tampa, Florida. Tampa? Baka dampa! Siyempre, instant sagot dyan ng Chief Justice, hindi kanya yon, sa kanyang anak yun na si Sharina na nasa States, na matagal nang nandun kasi doon na nagtatrabaho and doon na nagsistay. Our daughter, if she has properties, it's hers. Hindi po ito kailangan i-report sa SALN niya dahil po yung bahay na yon ay pinaghirapan po ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Parang mga kayamanan mo, fictional. Bakit ba kanina ka pa kumukontra? Kasi, pauwi na sila sa Ratnam. Tapusin mo na yung paglilinis ng kotse. Ay, oo nga. Nung araw na binili daw po niya yung property na yun sa States, yun din yung araw na pumirma yung asawa niya ng isang kasunduan na hindi siya magiging conjugal property, na yung property na yun sa kanya lang, dun sa anak. Kailan ba nabili itong property nito? Recently? 2008 po. 22 days before niya mabili yung condo sa McKinley Hills. May sagot ba naman si Raisa Robles? Para makita kung meron man na money trail na papunta dun sa Estados Unidos o kaya may mga perang papunta dito para mabili yung McKinley condo. Sinabi niya na ilabas na lang daw ni Corona yung mga dollar accounts. Tatalakayin pa yan sa pagbubukas ng impeachment trial. Fortunately, ang mali siya at suspicion ay hindi sapat para i-convict siya. Kasi tsaka hinahamon din naman sir ng defense tong si Raisa Robles na tumestigo before the impeachment court. Para, di ba, susumpaan niya yung mga pinagsasabi niya para malinawan na lahat. Bago natin nungkatin ang lahat ng yan, magninilay-nilay muna tayo ngayong mahal na araw. Pero tapusin niyo muna ang panonood ng dokumentado. Recess muna tayo mula sa mga seryosong usapan. Meron tayong sasaluhang mami. Yay! Wow! Tamang-tama. Okay. Mami. Courtesy of Mr. Rustico Torrecampo. A.K.A. Mami Pacquiao. Siya yung unang nagpabagsak sa pambansang kamao. Kung may Manny Pacquiao sa dyan, may Mami Torrecampo sa Tondo. In the left corner, Rustico Torrecampo. Mula sa pagbaboxing dito ka na ngayon, sa pagbebenta ng mami, na sarili mong gawa. Yan na pong pangarap buhay ko. Demo mo sa amin, sir, kung paano mo hinahanda yung famous Mami Pacquiao ng Tondo.
Paano mo napasok yung pagmamami mula sa pagboboxing? Nung nagbo-boxing pa ako, inaalok na ako. Kumakain ako dahil sabaw ang kailangan sa boxing. Kaya nung tumigil ako, yun ang lumapit sa'yo, magmami ka na lang. Yun ang pagsubok ko. Nag-click naman, di tinuloy ko na. Hanggang nitong huling speech ni Manny Pacquiao sa Elorde Awards Night kung saan pinarangalan siyang Man for Others. Man for Others. Yung kakaibang titulo ng Man for Others. Nabanggit niya, laman ng kanyang speech, yung alaala nung araw na na-knockout siya ng isang rustiko, Torre Cab. Siyempre, hindi ko makalimutan yung talo ko. Yung unang talo ko, na-knockout ako. Nahiga ako sa luna. Sabi ko, nasaan ba ako? Nung na-knockout ako, nung nagkaroon ako ng malay, bakit nakatagilid yung mga tao? Yung paa ng mga tao gano'n. Tapos sabi ng referee, bakit tinataas yung kamay yung kabila? Ayun pala, tapos na ako nabilangan. Pinanood ko sa replay, nakatulog pala ako ng 5 minuto. Yung totoong pangalan ko, hindi nyo alam, nabasa ron sa Biblia. Tagapagligtas ako. Escolastiko. Si Manny, una-una kong liligtas. Linawin natin, ni-knockout mo siya pero niligtas mo siya. Paano? Kaya ni-knockout ko siyang ganun para magising siya. Nagtiwala na sa sarili niya. Suntok nyo para sa kaligtasan ko? No thanks. Saan mo siya tinamaan? Yun ang gusto namin malaman. Dito ko tinamaan niya. Alin ba? Kanan, kaliwa? Kaliwa. Wala siya may kaliwiti. Pakita mo naman yung mga ating dalaga dito. Gano'n kakabilis? Gusto lang na makita gano'n kakabilis. Parang lalaban. Gusto mo, kunin ko muna yung kadena mo dyan. Baka umikot-ikot yan. Ayan. Yung nangyari nun kay Manny, paano yun? Pumasok, may pumasok. Ganyan yun. Pag-state niya. Yun! Taas yun guys, taas dito. Kaya dito daw. Anyway, Dodong, maraming salamat para sa masarap na mami. Maraming salamat. Mas masarap na kwento na binahagi mo sa amin. Inspiring. Life is like a stone. It's hard. Pero ang importante ay magsumikap sa loob o sa labas man ng boxing ring. News, isa ng ganap na kapatid, si Derek Ramsey. Ay, mali ang picture. Si Mami Pacquiao yan, Sir Patrick. Sir, parang mali. Oops, sorry. Wrong picture. Actually, kahit hindi niya napalitan. Parang di naman Derek Ramsey pala. Ano yan? Okay. Present version. Well, at least parehong profile. Parehong Anyway, Derek Ramsey, isa ng ganap na kapatid. Nauna pa i-announce ng kabilang stasyon ng kanyang paglipat. MJ, ano pa talaga? What clinched the deal? Nauna pang maglabas ng formal statement ng former network niya, ang ABS-CBN, tungkol sa paglipat nga nito si Derek Ramsey. At doon sinabi nila na pinilit naman daw nila si Derek Ramsey na mag-stay bilang isang kapamilya. In fairness naman daw. Pero yung TV5 daw kasi, binigyan daw siya ng quote, offer which she can't refuse. Nung na-hospital siya because of malaking bagay yun. frisbee accident or frisbee injury, nag-tweet siya from the hospital. Thank you TV5 for the flowers. Thank you TV5 for the flowers. At dahil sa tweet na yun, lalong uminit yung usap-usapan na palipat na talaga siya. Ang asset nila dyan kay Derek, kung mapapansin mo lahat ng box office na pelikula ng kabilang network, 1 at 2, andun siya. Tsaka mga endorsements na rin. Oo. May paglalagyan na ba sa kanya? May plano na ba sa kanya mga specific? May dalawang mga reality show na binibigay sa kanya. Yung isa medyo on the sexy side. Anong show kaya sa kanya? Pero may special request itong si Trish Roque. Kung ikaw pag-ahandalin ng karir ni Derek, saan mo siya ilalagay? Gusto ko dito siya sa news. Tama. Dapat mag-showbiz anchor na lang si Derek Ramsey. Tapos parang pag nag-lead-in siya, Derek, mga ganyan. Magsiset tayo ng bagong trend. Totoo. Na magkaroon ng name. Showbiz anchor natin, ang showbiz presenter natin ay isang Derek Ramsey. Yes, sir. Speaking of anchor, hindi ba para mas bagay na sports anchor tong si Hindi, mas bagay na showbiz edge. Hindi, pwede rin siya mag-sport. Huwag na kayong magtalo! Hintayin na lang natin siya dito sa Dokumentado! Ito po si Dolphy. Hindi po ako double. Huwag kayong mag-alala. I'm okay. I love you all.
Ang terror ng prosecution team sa impeachment trial muling bumanat ng mga pamatay na pick-up lines. Trish Roque, sample naman dyan. Teka lang, sir. Mamaya na yung sample. Wait lang. Babuelo muna ako. Sample ka na kagad para maganda. So, nagkakaroon daw siya parang matawa na talaga tayo. MJ ko, tatanungin ko. Alarm clock ka ba? Bakit? Kasi ang sarap po patayin eh. Hindi kayo nakatawa. Alarm clock ka ba? Kasi pag gising ko, ikaw yung una kong gustong patayin. Wala ka ba natutunan sa iyong career, sa iyong career bilang child star dati sa ABS? Sir, hindi ko alam pag ako nagde-deliver, parang hindi talaga maganda pag si Miriam nakakatawa. Okay, so saan naman niya binitawan ang mga pick-up lines na ito? Eto sir, di ba nung nakaraan tungkol sa RH Bill, kampanya para sa RH Bill, yung speech na yon ni Senator Miriam. Ngayon naman, sa isang graduation na sinabi, itong mga pick-up lines na ito. At ito yung kaisa-isang graduation ceremony na dinaluhan niya, yung graduation ng University of Rizal System sa Inalia Center sa Antipolo. And yun nga, syempre, alam naman natin, nag-click yung mga pick-up lines niya. So talagang binanatan nga itong mga estudyante ng sample ng mga pick-up lines niya. Yun na nga, isa doon yung alarm clock joke niya. Pero, syempre, hindi na naiwasang magpasaring tungkol doon sa impeachment trial. Alam niyo, matagal akong nagkasakit. Pupunta na ako sa impeachment trial. Kaya lalo akong nagkasakit. Hindi ka ba naman magkakasakit sa kalokohan nila ginagawa sa impeachment trial? Meron pa isang matanda. Galit ako sa kanya dahil wala siyang sex appeal. Lumapit ako pa naman sa akin, tapos sinakpan niya kaya niya habang nagsasalita ako, pinabastos niya ako. Hindi pa rin makalimutan ni Miriam Santiago. Attorney Vitaliano Aguirre. Dali lang, bumenta ba naman yung mga pick-up lines sa mga graduating students na ito? Bentang-benta pa rin, sir. Madami nga eh. Ang dami na naman niyang sinabing mga pick-up lines dyan. Sinasabi niya yung mga pwede daw sabihin dun sa mga taong ayaw mo. Ito ang sasabihin mo sa mga taong ayaw mo, sa mukha ko, sa Senado. Hindi ba, pag sa college ka, nililigawan ka ng sino-sino, pero may gusto ka, pero ayaw na ayaw mo. Kaya di ba, ang sabi nila, kapag naalala mo, ang nagkagusto sa iyo noon, para ka nasa roller coaster, nakakasuka. Meron pa siyang sinabi na para kang nanood ng malabong TV, ang sarap patayin. Yung mga ganun. Hindi talaga kayo natatawa sa akin. Sorry na. Yung delivery mo, Trish, ang may diferensya. O talagang yung mismo linya, medyo mahina. Sir, kasi ang pick-up line, corny naman talaga yung pick-up line, pero pag si Senator Miriam, nakakatawa. Kasi siguro, to hear from somebody who is pushing, 70 years old? Na papuntang International Court of Justice. Na umihirit pa ng corning pick-up line. Siguro yun ang nakakatawa doon. Ang feeling ng in love ay parang grace. Minsan pasado, minsan bagsak, minsan naman incomplete. Okay, para malaman kung ikaw nga may diferensya o yung linya, yung pick-up line dyan, pabasa natin kay Renz. Yes. Ako dyan. Basahin mo na, okay lang yan. Minsan, alam mo, gusto ko na sumuko sa love eh. Kasi, sa panahon ngayon, pilihin na lang ang nagmamahal at motolite na lang ang tumatagal. Yun! Wow! Ang galing ni Papa Renz! Uy, hindi kasi lalaki kasi siya. Ay, gusto ba na sa Iko na sa jacket. Nasa jacket. Nasa kikintabing jacket. Napag-usapan na ng mga trabaho at gagraduate yung mga estudyante. Nagbigay din siya ng tips dun sa mga graduating students. Kahit medyo sumiseryoso si Senator Miriam, talagang humahaging siya sa Senate at sa impeachment trial. Meron pa siyang sinabi na meron daw talagang mga gustong pumasok na siya dun sa International Criminal Court at umalis na ng Senado. Maraming gustong umalis na ako sa ating bansa, pumunta na ako doon sa International Criminal Court. Alam niyo kung bakit? Ayaw nila ako dito dahil may skandalo ako palagi. Kailanman, huwag nang kalimutan ang tinuro sa inyo sa high school. At ito na rin ang katapusan ng aking pagsasalita ngayon. Prove to the Philippines
Salamat sa payo, Senator Santiago. Never talagang susurrender ang dokumentado sa pagpapatawa at sa panghuhuli sa akto. I think it was a few weeks ago when we all heard that, hindi na maganda ang lagay ng hari ng comedy. Pero nung isang araw, lumabas siya sa TV at mukhang maayos ang kanyang pananalita. At isang malakas at mukhang malusog-lusog pang Dolphy ang humarap sa camera. Matapos ang isang mahabang panahon ng pananahimik. MJ, how is he? Yung video na tinutukoy nyo, ginawa niya yan sa bahay niya sa Paranaque. Personal video message niya na pinadala niya sa TV5 para i-air natin. Dahil syempre, hindi lang sir yung a few weeks ago na na kumalat yung pinakamalalang version nung story about his health na he's gonna pass away. Hindi daw totoo yun. Yun yung kinaklaro nila, yun yung isa sa pinaka-point kaya siya gumawa at nag-record ng kanyang personal video at pinadala sa Kapatid Network. Mga kapatid, mga kaibigan, at sa mga sumusuporta sa akin. Palabas pa po siya ng bahay. Kasi yung Sumis. Sir, we have this on record, hindi na. Kasi nung last time na pumutok na yung pinaka-exaggerated version ng story na he passed away daw, yun, 9 days, kagagaling niya ng ospital nun for 9 days. And when he got home already, hindi na daw siya nakakalakad. For kung sa interview niya na yun, hindi na yung nakakatuwa kasi hindi nawawala yung punchline niya. Ito po si Dolphy. Hindi po ako double. Hindi po ako double. Kaya hindi rin siya pwedeng lumabas kasi daw ang kwento ng kanyang anak ng si AP Quezon. Yung maliit na virus kasi can cause pneumonia, full-blown pneumonia sa condition na ngayon. Again, his immune system is down. Of course, he's 83 years old. Pero, yung pinakamaganda naman doon, kahit sa kabila ng yun nga, kahit personal video message yung ginawa niya, tinadala niya lang ito, at yun nga, aminado naman siya na nag-gather pa siya ng strength. Sinabi naman niya sa mga pinasalamatan niyang fans na huwag kayong mag-alala, magsasama pa tayo. Gusto ko po magpasalamat sa patuloy niyong pagdarasal na higit nagpapalakas sa akin ngayon. Gusto ko kayong makapiling, pero nagpapalakas pa ako ngayon. Huwag kayong mag-alala, I'm okay. I love you all. Wah, wah, wah. Get well soon, Mang Dolphy, mula dito sa amin sa Dokumentado. Yes, true. Nagtatampo. Bakit nga ba MJ hindi siya nakapasok sa lineup ng Smart Gilas? Nagpakita lang siya sa isang fashion event na summary ang tema. Pero kinamusta natin siya at doon ko una napansin na hindi siya gaya nung dati na masigla. Pero yung araw pala na yun, naglabas ng line-up ang Smart Gilas. Ang team kung saan siya ang team captain at laging starting five for the past years. Talagang binigyan niya ng honor dahil nag-4th place tayo nung 2011 sa FIBA Asian. Diniretso tayo, sinabi niya na simula raw kasi nagpalit yung coach. Hindi niya alam kung hindi na daw siya nakatiyak kung isa pa siya sa mga gusto nun. Yun nga, sa pag-ising niya nung araw na yun, hindi siya kasama sa bagong lineup, itong Smart Gilas. So I'm still thinking whether I'm still gonna pursue basketball, either through the PBA or national team or no more basketball. Ako rin. I'm still thinking about you. Wow! Sweet 16? Sobrang nice. Wow! Si Jimmy Alapag, Arwin Santos is there. I think Chris Chupali gets it. He understands. I think so, kaya siya nagtatampo. I served the country for 3 years, playing for the national team as team captain, and I'd like to think that we did an okay job, and we finished 4th place in the FIBA Asian, very close to making it to the finals. I'm just a player, I'm just doing my job, and it's their decision whether they want to choose me or not. Bali, meron naman siyang point dito sa TV5. Oo, may point. Nagawad ng barangay order. Baka magkakapitan na siya, sir. Diba? Oo. Idol! Magaling na host yan! Oo naman! Pwede nga silang partner ni Shalani eh. 1, 2, 3, go! Inggit ka lang! May
paliwanag ba yung Smart Gilas kung bakit kasama? Meron, sir. Sir, sakto nga nung kwento sa akin ni MJ yun, andun ako sa training ng Talk and Text. Yung head coach nila, si Chot Reyes, siya rin yung bagong head coach ngayon ng Smart Gilas. Tapos yun nga, in-interview namin, sinabi niya yung kanyang bagong 16-man line-up. Tapos parang medyo nakakapagtaka rin na wala dun si Chris Chu, pero sila Marshall Lassiter yun. Well, he explained naman. Sabi niya na yung line-up na yun, yung 16-man line-up, mga PBA players yun, PBA drafts yun. So, si Chris Chu is nasa cadet pool draft since he's not a PBA player. So, from being a captain, nandun na siya sa reserve. Exactly. Ang buhay talaga parang basketball. Minsan nakaka 3 points, minsan sablay. Ano man ang resulta ng laro, dapat sports tayo. High school kami noong mga panahon na yun. Hindi mo malaman kung paano ka magsasayaw at nahihiya ka sa kapartner mo. The Platters were in town. Okay. Sa mga hindi nakakatanda, kung sino ang The Platters? Long lost relative ni Binay. Jane? Yung isa po sa mga pinakasikat na kanta nila ay yung The Great Pretender. Siguro naman kayo alam niyo yung The Great Pretender. Kanta yun. Of course, I'm sure kapanahunan ni Mayor Bina yun. Kaya naroon siya. Sir, sobrang kapanahonan niya yun. Dinala niya pa yung pamilya niya dyan, pati yung mga apo. Okay, nag-perform din daw si Binay dyan. As in entertainment, dahil nakapag-showdown siya. Di yung high school kami noong mga panahon na yun. Hindi mo malaman kung paano ka magsasayaw at nahihiya ka sa kapartner mo. Those were the days! Dahil nakapag-showdown siya dyan sa singer na babae ng The Platters, naagawan niya ng eksena yung bandang bumisita. Itong grupo na ito, dahil mas marami ang nagpa-picture dito kay Vice President nung katapusan ng gabi. I can believe that because number one, siguro, karamihan sa mga audience, hindi na nakakatawa sino. The Platters, mas kilala nila. Papansin nga natin, di ba? Malakas yung hatak na rin kasi sa mga tao, sa mga masa. And parang ngayon pa nga lang medyo nangangampanya na rin siya. So feeling natin parang PR na ngayon. Sayawan at kantahan ang mangyayari sa darating na kampanya. Sayawan at kantahan ba ika nyo? Basta para sa bayan, pangungunahan yan ng Dokumentado. Dokumentado Picture of the Week! May pangontra ng palasyo sa Noynoy. Pinoying ang tawag nila dito. Ito ang mga picture na pinakakalat nila sa mga social networking sites na nagpapakitang busy-busy si Pinoy sa trabaho. Wow! The working president! Pinoy nga ang tawag Last week, ang chismis, tamad daw siya. Marahil ito ay paglalahad ng tunay na saloobin ng karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lumalakok sa social media, sa Twitter at sa Facebook. Pinoying man o Noynoy, ang mas inaabangan ng taong bayan, hindi picture kung hindi resulta.